dito na po tayo. Doon sa mga posibleng makasuhan at posibleng malaki ang apekto o epekto nitong pagtatago ni Kibuloy sa kanilang buhay, mga kababayan. What? Today, ayan o. Attorney Claire, magandang ano ba dyan sa Pilipinas? Gabi po. Manghihiram lang po ako ng inyong video, no? Kasi po kapag ang video nyo ay nandyan, attorney, mas maipapaliwanag pong maigi, no? Sabi ni Batas with Attorney Claire Castro. Nako, etong pinagsasasabi ni Torion talaga namang delicates, no? Lalo na doon sa mga kukuha ng bar exam, mga kababayan. Kaya naman naisip ko, mga bossing, nako, baka magsama-sama yung mga lawyers, magsama-sama yung mga attorney, sumigaw ng panawagan. Sumigaw ng panawagan, i-disbar si Torion at ilagay sa bar na rehas. Kasi alam naman natin, mga kababayan, na kung ano-ano na din po ang sinasabi ni Torion, mga bossing. Keso wala naman silang search warrant. Naipaliwan. Pati si Bato, Pati si Bato. Nakisakay doon sa search warrant ni Torion. Ako po nung una hindi ko alam pagkakaiba nun. Aminin ko po. Pero nung talagang naipaliwanag na po ng maayos, yung search warrant pala. Kung i-analyze mo din naman pala yung mismong pananalita o salita, search warrant, no? Kumbaga, hahanap ka ng mga bagay, na mga magpapatunay ng mga ebidensya, etc., etc., tungkol sa bagay. Yung warrant of arrest, pang tao. Mga kababayan, pang tao po. Si Torion naman. Bagay na bagay kay Torion yung kengkoy, mga bossing. No? Bakit ho? Kengkoy Kengkoy ng magsalita, kamukha pa ni Kengkoy, Kengkoy pang magpaliwanag ng batas, mga kababayan. Ulitin ko po, Attorney Claire, pahiram po ng inyong video, Salamat po. We can say that what they are really doing is illegal. Why? Because even yesterday they conducted an unlimited search also even in our Bible school. Unlimited search and unlimited tago naman din si Kibuloy. 'Di ba? Unlimited tago naman. Hindi na pala. Hindi na pala unlimited tago si Kibuloy. Nahuli na pala. Tapos na yung unlimited tago ni Kibuloy. Kaya tapos na din yung unlimited search ng ating mga kapulisan. Ito yung gusto kong sabihin talaga kanina. Sabi ni Ma'am Milagros Rombawa, disbar si Torion and put him behind the bars. At least 2 bar, di ba? Even in my client's Bible school and in the SMNI studio and in the hangar. If they believe that my client is in the basement somewhere there, why would they... Ito si Torion, kapag kayong nasingitan ka nito ng pagsasalita, mga bossing. Pag nasingitan ka ng pagsasalita nitong si Torion, hindi ka na pagsasalitain nito Dadaanin ka doon sa English, dadaanin ka doon sa non-stop na pagpapaliwanag na kung saan-saan naman. Yung yung kanyang tawag doon? Explanation. May nakita ako dito Sabi ni H, kamusta kaya ang feeling ni Pastor Banat by Mark? Tigil na ang kanyang bayad? Malungkot ho yung mga yan. No? Hindi mo din masabi kung ano talaga feeling niya. Feeling ko, masaya din yan. Masaya din yan na nahuli si Pastor, mga kababayan. Kasi naman, dati naman, binabanatan niya si Pastor Kibuloy. Nagtaka na lang ako, bakit biglang iba na? Di ba? Bakit? Kampi na kay kampi na bigla kay Kibuloy. Dati binabanatan niya si Kibuloy. Anyway, Torion, paliwanag. Conduct intrusive searches in the Bible school, in the SMNI, SMNI studio, and in the hangar. And they even... Ganda po siguro ni, ni Attorney Claire. Lalo na nung kabataan. Maganda siya ngayon, mga kababayan. Lalo na siguro nung kabataan. Diba? Ang sa akin lang, diba?
Lahat siya nasa KOJC compound. So anywhere, actually, kahit saan sa Davao, pwede. Hindi lang doon sa particular na lugar na yon. Kung may nakapagtimbre na nasa bahay, halimbawa lang, nasa bahay ni dating Pangulo Duterte, pwedeng takbuhin doon at huli. Ayan. Kasi ang sinasabi ni Torion, yung warrant of arrest ninyo, dito lang. O bakit kayo umabot dito? Bakit kayo umabot dito? Hanggat kung nasaan iniisip o yung sinasabi ng informant, kung nasaan si Kibuloy, pwedeng pumunta doon. Only huli nga Kaya lang, wala nang huhulihin. Huli na. We're talking of a search warrant. So hindi pwedeng, dito ko nakita, dito ko naramdaman sa building A. Tapos bigla kang lilipat ng building B. That's illegal. Hindi yun ganun. Ayan. Mali yun. Maling concept. Ang mahirap kasi dito, syempre, hindi natin masisisi si Tony Torion. Bakit? I-clear. Sagutin ko na po, ma'am. Sagutin ko na po, Attorney Claire. Hindi natin masisisi Kasi pati siya posibleng kasuhan Kasi siya posibleng makasuhan ng obstruction of justice. Kasi pati ho siya pwedeng kasuhan ng harboring of fugitive. Kaya hanggat kaya niyang idepensa, hanggat kaya niyang pagtakpan ang puganteng si Kibuloy, na ngayon po hindi na pugante, ako naniniwala na ako kay Torion ngayon. Hindi pugante ang aking kliyente. Kasi huli na. Hanggat kaya niyang pagtakpan po yan, hanggat kaya niyang mapigilan ang mga kapulisan, pipigil po yan, mga kababayan. Kasi damay na din siya dyan. Meron po mga lumagpas sa kanilang pagiging lawyer. Sabi doon sa isang ano tawag dito? Interview sa kanya. Pagod na pagod po yung mga lawyer natin. Tinanong nung news anchor. Sir, bakit po pagod na pagod? Di ba po yung mga lawyer nasa bahay lang po? Nagwe-welga na din po ba yung mga lawyer ninyo? Katawa ko na tawa doon. Kliyente niya yung dapat na hindi makita. Nagtatanggol niya So, lahat ng pwede na mapahinto yan, papahintuin niya. Kahit na yung ibang mga concept ng batas, naiiba na yung gamit. Ayan. Naiiba. Or iniiba. Para po sa akin, iniiba niya. Gagamitan po tayo nung style na pa-English, simula umpisa hanggang dulo, para yung ating mga kababayan, ini-explain ng maigi, kaso hindi ko maintindihan Basta gano'n na yun. Basta nai-explain niya, no? Yung pala, yung explanation sa English, mga kababayan, wala. Iniiba lang po yung pagkakaintindi do sa batas. Para do sa mga nakakaintindi naman at walang oras para saliksikin yung kanyang mga sinasabi, maniwala. Pero dangerous kasi to Yan. Sa akin especially sa mga naglolo. Dangerous yung concept niya kasi naiiba. So paano kung mapapakinggan siya? Tapos ganyan na magiging katwiran sa bar. At yan ang isagot na dapat may limit ang warrant of arrest. Dapat na... bagsak na po! Bagsak na po, madam! Kapag gano'n ang isinagot, di ba? Tatanungin, bakit ganito ang isinagot mo doon sa bar? Bakit ganito? Mali ito narinig ko po yan kay Attorney Torion, na dapat may limitado lang po ang pag-serve ng warrant of arrest. Kapag po hindi dito sa nakasulat sa papel at nandoon po si Kibuloy, hindi po pwedeng pasukin yun. Yari. Sayang ang pinag-aralan dahil narinig kay Torion. Ako naniniwala po ako kay Attorney Claire Castro, mga kababayan. Suportahan nyo po yan, mga kababayan. Padamihin nyo pa po. Kasi po, mismong ang inyong lingkod araw-araw po na nakatutok kay Attorney Claire Castro, mga kababayan. Magaling po magpaliwanag Napaka husay po. At hindi lang yung pagpapaliwanag na gano'n. Pag ipinaliwanag ni Attorney Claire Castro, himay-himay po yan. Ultimo po, mga kababayan, ultimo po, yung talagang hindi maalam sa batas, maiintindihan po, mga bossing. Pero, yung mga DDS, yung mga vlogger ni Kibuloy,
Hindi po naiintindihan siya. Galit dito kay Atty. Claire, mga kababayan. Tuloy. Sabi, yung 10 million na pabuya, ibigay nyo na lang sa taga KOJC para pangkabuhayan. Hindi, dapat yung ibigay nga doon sa mga kapulisan na nandun no? Hati-hati na lang sila. Hati-hati na lang sila. Pagod po yung mga yan. Sobra po ang dinanas na stress ng mga yan. No? Dito po kila Kibuloy. Nasa specific place lang, hindi yan pwedeng i-serve anywhere except for that place na sinasabi nyo nandiyan. Mali na yun. Siguro compare niya na dapat may limit ng panahon. Ewan ko lang po mga kababayan kung meron pang kumuhang mag-lawyer kay Torion. Kung sakali po na hindi behind the bar itong si Atty. Torion, mga kababayan, ha? Kung sakali pong hindi behind the bar, tingin ko ay wala na din kukuhang kliyente yan.